tayo masyadong mapintasira, wag tayo manghahamak sa tao dahil hindi natin kilala Tama naman. ang pagkatao nila. Tama naman, oo. Huwag na kayo manghamak, pero maging mayabang lang kayo, ha? Tandaan. Nung naghatid sa kanila noon sa airport, hindi Ma'am, naman daw salamat. kagandahan, matanda na, kulubot na ang muka at mapandak, maliit na tao. Oh. May nagsabi sa atin Alam mo ako, hindi man ako matangkad, Porke ba maliit, pangit na? sa Italia. Oh, tagal, Dito na nagkatubo-tubo ng puti ng buhok at ang bulbul ko po, nagputi-puti na yan. Hindi ka naman bobo, ba't magagalit ka? Di ba? Kunwari, sinabi lahat ng taga Singapore, mga tanga. Kung di ka naman kaya ako kasabihin mong mga ganun, di ako magagalit, di ako mapipikon. Di ba, no? Ba't napipikon ka, di ba? Tsaka social media yan di ba? Di ba? Hello kay Ma'am Merlin Matsuka, kay Ma'am Leia Olga at kay Langgam sa Dagat. Nagbibida-bida na naman ng sugar ninang ni Pisot. Hello, Chit Gatilla. Good morning. Hello po. Sa mga taga-Qatar, shoutout. Sa totoo lang mga kapatid, kung mga bubo ang mga taga-Italy, Ano? may mga asensado na mga taga-Italia. Alam mo ba sa May kilala ko mayaman pero bobo. Oo akala mo may kilala ako, mayaman pero bobo. Ito yan akala mo Hindi ako nagbibiro. Batangas, ang mga taga-Batangas, Oh. may mga street doon ng mga taga-Italy, palakihan ng bahay, mga kapatid. Pakala ko malaki bahay sa Italy. Di ba sa Pilipinas, malaki ang bahay sa Pilipinas. At matindi sa Pilipinas, may video okay pa. Ganun kayaman ng mga Pilipino. Ako po, sa ngayon, yung nanay ko, Baka siya yun, Ma'am Merlin Matsuka. Siguro naman, AQ, walang binanggit si MP na ikaw yung bobo. Tinamaan siya siguro dahil taga-Italy siya. Sinabi ko siya taga-Italy daw, bobo. Di ba si Salcedo taga-Italy yon? Baka si Salcedo ang sinasabihan. Di ba, no? Di ba? Ano daw, sabi nilang sa dagat, meron din ako kilala, mayaman, pero bobo si AQ. Ano ba yan? Hello, Saida. Shoutout. pa lang po ang pinabahayak ko dahil normal. Pero nagkagastos din tayo sa bahay ng nanay ko. May bahay din po ako sa tabing dagat mismo. May bahay ako sa bayan. Pero hindi ko yun ipinagmamalaki. Ngayon, may iniisip kami mag-asawa na kahit papaano na ayaw ko naman tumanda po talagang na kayod pa rin, kahit papaano mayroon na tayong negosyo, may napundar naman na tayo, kahit papaano may nakalaan naman tayo sa pagtanda, ay yun po ay gusto na rin namin mag-asawa na magpabahay din po. Kaya nagpipili lang kaming lugar, ayaw ko sa Maynila. Dahil ang Maynila ay hindi ko rin pang gusto ko yung tahimik at Maynila? Pabahay? masarap pa rin. Mahal ang bahay sa Maynila. Alam mo sa Maynila, pag nagpabahay ka doon, di mo kakayanin doon. At alis, mayaman ka talaga. Mahal ang lupa doon. Tsaka sa Maynila, may tahimik na lugar sa Maynila. Tahimik May lugar sa Maynila at maingay. May lugar sa Maynila tahimik. Pero kung gusto mo tahimik, doon ka sa mamahali ng ang lugar. Tahimik doon. Kaya lang mahal. Ang tanong, may pera ka ba? Hello, Carl Francis. Po yung Ma'am Roselyn Tinige at Ma'am Lily Moreno. hangin na malalanghap natin, yung kagaya po sa Batangas. Kasi po sa Batangas po, yung anak ko nakabili na rin po ng lute dahil yung manugang mura ko, taga Batangas, Bawan, Batangas. Nakabili na po silang lute, patatayuan na lang ng bahay doon sa Catalina Subdivision. Catalina. Yung manugang ko rin, mayroon na rin po siyang nabili doon sa Tagaytay na bahay. Anong pakialam namin dyan? Ba't mo sinasabi yung mga ari-arian ninyo? Di ba? Si Ma'am parang mayamang. Ma'am, mayamang ka. Tsaka anong pakialam namin? Ba't mo kinukwento yung ari-arian ng mo? Ano ba yan? Pag-usapan natin ng mahilig mamintas. Ba't puro ari-ari? Akala ko pag-uusapan natin kung sino mahilig mamintas.
Ikaw naman puro mayamang. Parang mayamang ka. Mayaman na mayabang, ganun ba yun? Mami, bri mo, anong pakialam ng viewers mo sa mga ari-arian na mga angkan mo? Ang bira naman, naiingit tuloy ako. Bigla akong nahihiya eh. Mahirap lang ako eh. Grabe to. Hindi naman daw kalakihan, up and down, sabi ng anak ko. Baka kay Kapisot siya titira. Langgam sa dagat, baka katabi sila ng bahay ni Pisot. Pisot! Sabi ni Super Mac, papogian na lang, punay debate ka daw. Hindi na yun. Abang kami nagpapagawa ng bahay. Pero, ang sabi ko naman sa anak ko, mas gusto ko rin naman, ayaw kong nakapisan sa inyo. Kaming ni daddy mo. Kaya po ako talaga nagtanong, kikapiso, kung may mabibili pa dyan sa Santo Tomas. Ibig sabihin, nagiging kapitbahay mo si Kapisot. Ganun yun, di ba, no? Ibig sabihin, kapitbahay kay ni Pisot. Nako po. Sana all. Di ba? Di ba, bro? Si Joel Salcido, malaki ang kinikita yan. May sariling bahay yan sa Milan. Alam mo po sa Milan, hindi ang buhay dyan sa Milan, talagang mahal ang Milan. Ang mga bilihin po dyan sa Milan, mahal. Talaga? Sa totoo lang. Bakit si Salcido kung hamakin, akala mo kung kilala nila si Salcido, si Malo de los Santos, di nila Alam nyo kasi, kung may nangahamak sa inyo, hindi naman yung yaman ninyo. Mo kunwari ako, for example ako, reactor ako, inaaway-away ako ng mga basher ko. Anong pakialam ng basher ko sa yaman ko? Kahit sabihin ko mayaman ako, at pamukha ko sa kanila mayaman ako, mayabang ako. Sa tingin mo ba, hindi sila tatahimik? Kahit sabihin ko lahat ng ari-arian ko. Hindi ka babanatan nun. Kaya kami binabanatan kasi minsan sa sinasabi natin. Mamaya pamali-mali yung mga sinasabi natin. Sa matindi pa, kumampi ka pa kay Kapisot. Kahit anong yaman mo, basta kakampi mo si Kapisot, talagang mababash ka niyan. Diyan ka pa naman kumampi. alam na kami po, hindi basta-basta kami tutulong sa kapwa namin kung hindi namin kaya. Kung wala kaming na ipundar na sa sarili. Kahit papaano po, mayroon naman kami sa loob ng 27 years ko plus 31 years ako dito sa ibang bansa, mga kapatid. 4 years ako sa Grace, doon ako nagsimula. Nag-cross country ako dito sa Italia. 27 ako dito sa Italia. Tagal Dito na nagkatubo-tubo ng puti ng buhok at ang bulbul ko po, nagputi-puti na yan. Ano daw, bulbol? Putang ng bulbol. Ngayon, alam na namin, puti ang bulbul mo. Alam mo kami, Mamalo nananahimik kami rito. Pati yung pagiging puti ng bulbul mo, pinagyabang mo. Pinagyabang mo yung ari-arian ng mga angkan mo. Pati bulbul mo, pinagmalaki mo pa. Putang ina itong mga to. Sorry napapamura ako. Ma'am Malo de los Santos? Pati pa naman bulbul mo, dinamay mo. Puti na yung bulbul mo. Ngayon alam na ng maraming tao na puti ang bulbul mo. Si Ma'am Malo de los Santos, Ano ba itong mga to? Kaya ay nababash Tapos sasabihin nyo, ba't kayo binabash? Kasi mga sinasabi nyo, puti na bulbul mo. Alam na namin, puti na bulbul mo. Pambira, Paano po? Mayroon naman kami sa loob ng 27 years ko plus 31 years ako dito sa ibang bansa, mga kapatid. 4 years ako sa Grace, doon ako nagsimula. Nag-cross country ako dito sa Italia. 27 ako dito sa Italia. Bira. Dito na nagkatubo-tubo ng puti ng buhok at ang bulbul ko po, nagputi-puti na yan. Bira. Yan ang katotohanan. Pero po, masarap magtrabaho dito sa Italia. Kahit i-double mo pa dahil ginto ang oras dito. Kalain mo, imagine. Ginto ang oras dyan? Ba't nag-YouTube pa kayo? Ginto pala oras dyan. Dapat din na kayo nag-YouTube. Mayaman na pala kayo. Oras lang dito. 15 euro. Ilang na? Yung 15 euro na yun, 2 araw na yata yun ng trabaho dyan sa Pilipinas. Talaga? Di ba po?
Ah, talaga? Oh. Yun lang po ang nakakalungkot po dito. Kiimpe. Ah, si MP? Oo, tama naman no? Actually, masyadong personal na to. Ba't mo kinukwento? Tapos, pag alam mo, pag binash ka ng basher, masakit sa ulo yan. Totoo lang. Di ba, no? Grabe. Oh, sabi mo, oh ma'am, oo ma'am, kaya mag-retard ka na lang bilang reactor po. Para may peace of mind ka na, tumulong ka na lang po. Tumulong na lang siya. Tsaka, alam mo yun, ako maganda naman yung sinasabi niya na gusto niyang pabahay sa Pilipinas. Okay yun, maganda yun. Tsaka tumulong siya, okay yun. Wala akong problema doon. Kaya lang pag yung kayamanan mo, masyadong kukwento. Baka mamaya pag uwi ng Pilipinas, hold upin ka. Oo, kasi pinagsasabi mo na yung yaman mo, mayaman ka ganito, may ari-arian ka. Mamaya kidnapping ka sa Pilipinas, yari ka. Kaya mahirap din magyabang sa Pilipinas. Mamaya magyabang ka, kidnapping ka, di ba? Lait-laitin niya ang mga taga-Italya na bubo. Oo nga, no? Pero si Agumiyeng, kung mayaman ka talaga, bakit hindi ka mag-for good at dyan ka na sa Pilipinas yabang pamor, malo? Oo nga naman, tsaka kung talaga mayaman ka, umuwi ka ng Pilipinas, di ba? Ano naman, tama naman siya. Ako, gusto ko mo yumaman eh. Gusto ko pang yumaman ng yumaman. Diba may mga Chris Marlipan, no? Po ang nakakalungkot po dito. Oh. Kiimpe. Si MP! Na lait-laitin niya ang mga taga-Italya na bubo. May pinangalanan ba? Wala daw naman pinangalanan. Ba't kasi nag-react ka? Ba't kasi nag-react ka? Wala naman daw pinangalanan. Sinabihan nga ako niya na Chimay eh. Kaya nga inamon ko na magpabahay kaming parehas na kami ng dalawa. Subukan namin kung saan talaga, kung ano talaga ang kakayahan ng mga Chimay. Dahil ang Chimay po, hindi, magbabahay kayo pero walang sponsor. Payag ako. Dapat ang laban pag maghahamonan kayo, magpapabahay kayo pero walang sponsor. Pero kasi may sponsor ka, mahihirapan ka, mahirap 'yan. Minsan may mga reactor kala mo, pero may mga sponsor naman. Walang sponsor, pero kasi minsan masama kasi magpapabahay ka para magyabang ka lang eh. Para magpasiklab kayo eh. Hinahamon mo si MP, sinasabi niya na magpabahay sila. Hindi kasi maganda yan eh. Pangit sa mata ng Panginoon yan. Kung magpapabahay ka, talagang tulong. Huwag ka magyayabang na parang papalabasin mo may pera ka. Masama yun, hindi maganda yun. Kung talagang gusto magpabahay kayo pero para maghamonan kayo, magpasikat. Ano na yan? Ang lalabas yan, kayabangan na lang yan. marangal na trabaho. Di ba, mga kapatid? Ang Chimay, marangal na trabaho, hindi manluluko, hindi nangungulikta para ka lang may maitulong sa kapwa mo. Di ba po? Paano ginagawa ng ABS-CBN? Ang mga UNICEF. Member ako ng UNICEF, nagbibigay ako doon eh. Tanong ko sa'yo, nangihingi ang UNICEF, paano yon? Alam ko nakababak sa kanya Tanong ko sa'yo, UNICEF, ABS-CBN, kapag may kalamidad, ba't sila nangihingi? Mayaman yung ABS-CBN, ang GMA7. Bakit sila nangihingi? Masama ba kunwari ako, manghingi ako, pantulong para sa ibang tao, masama yon? Di ba? Huwag niyong palabasin na masama manghingi ng pera sa ibang tao para makatulong din. Ako, walang problema sa akin as long as walang scam o mo i-scamin yung pera. Pag in-scam mo, yun na masama. Na kami lang dalawa. Subukan namin kung saan talaga, kung ano talaga ang kakayahan ng mga Chimay. Dahil ang Chimay po, marangal na trabaho. Di ba, mga kapatid? Ang Chimay, marangal na trabaho, hindi manluluko, hindi nangungulikta para ka lang may maitulong sa kapwa mo. Paano ginagawa ni idol mo daw? Sabi ni Lily Moreno, nangungulekta. Yung idol mo, ma'am, pati pamasahe kinukolekta. Paano yon? Di ba yung alaga niya? Paano si Kapisot, di ba? Di ba, nag-Gcash, nagpapalipad. Paano yun? Nangungulekta rin yun Hello, Ma'am Melvin Leto, ay kay Boss Melvin, Ma'am Percy Agumyeng, at kay Ma'am Lily Moreno. Marcin Batiran, good morning, at kay Maria Sato. Di ba po? Kami po, tumutulong.
bukal sa kalooban namin yung kaya namin pong itulong. Di ba? May nagsabi nga dyan, Malo de los Santos kung saan-saang community. Of course. Dahil ako po tumutulong. Alam mo, Saint Lope, Kahit saan akong loose sponsor. community, pwedeng tumulong. Dahil wala naman tayong hinihingi na kapalit. Di ba? Hindi tayo yung nanunumbat. Sa totoo lang, hindi tayo nanunumbat. Maibigay mo lang. O hindi ka lang napansin, nanumbat ka na. Di ba? Hindi ka nga nanunumbat, pero nasasaktan ka. Nasasaktan ka naman. Ano ba yan? Si Sis Emma Castillo, nandito yan sa Italia. Alam ko kung ano po yung mga buhay ng mga Pilipino dito sa Italia. Kaya ganon? Sa Italia? Lalo na po kung mga masisipag. Di ba po? Chimay. Yun, idinidepend ko po. Dahil po ang mga tao dito sa lalo na po alam niyo po, sobrang sisipag po nila ang mga nagtatrabaho dito. Natural naman. Saka nakakita, nag-abroad ka. Hindi ka magsisipag. Pag hindi ka na nagsipag sa ibang bansa, mamamatay ka sa gutom. Alam mo sa ibang bansa, pag nasa abroad ka, kailangan mo magsipag. Kasi pag hindi ka nagsipag dito, wala kang trabaho. Mataas ang bilihin sa abroad. Hindi porket nasa abroad ka mayaman, hindi po totoo yun. Alam nyo ba, hindi porket nasa abroad, lahat mayayaman. Marami nga nasa Italy, hirap eh. Sa Amerika, ganun din. Hindi porket nasa Amerika, may pera ka, hindi na totoo yun. Mataas ang mortgage sa Amerika. Maraming utang mga tao doon. Kaya nga, alam mo, ang alisin natin sa isipan natin na ang nasa abroad may pera. Hindi lahat, no? Lalo depende kung professional ka. Maganda yung trabaho mo sa ibang bansa. Yung malaki sahod mo, pero para yung lahat mayaman, hindi lahat mayaman. Naniniwala ako. Alimbawa naman po, kung ayaw mo naman masyadong mapagod, mag-alaga ka na lang matanda. Kabatanda lang sasamahan mo. Magkano ang sweldo ngayon ng matatanda po? Mag-assist ka ng matanda. Maximum na yan po, 1-2. Sweldohan dyan sa Milan, 1-2. 1-2. 1-4. 1-4. Magkano na yun sa atin sa Pilipinas, no? Nung nakaraang, nung nagpadala ko, 72.25. Imagine, magkano yun? Di ba? Kaya yung mga tao, ang akala nila, Talagang sinabi pa niya o magkano pinadala niya, no? Ang grabe itong taong to. biro-biro, katulong ka man o tsimay ka man dito sa Italia. Pero masahol pa po sa mga nag-uupisina dyan sa Pilipinas. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Ang yabang mo naman. Ibig sabihin, pag nag-o-office sa Pilipinas, maliit ang sahod. Eh, yung mga katrabaho ko na dyan, nasa office yung nagtatrabaho, mas malaki pa sahod sa'yo eh. Ang bira ka. Oo. Di ba? Oo, totoo naman yun. Pero syempre, hindi naman lahat. May mga nag-opisina, mas malaki pa rin sahod na sa abroad. Mga classmate ko, lalaki na sahod ng mga yun eh. Nasa Pilipinas, nasa office yun. Kasi siguro pag ang trabaho mo sa office, taga Xerox copy, mababa lang sahod mo. Pero pag nasa opisina ka, manager ka, team leader ka, malaki sahod nun. Kaya wag tayo masyadong mapintasira, wag tayo manghahamak sa tao dahil hindi natin kilala Tama naman. ang pagkatao nila. Tama naman, oo. Huwag na kayo manghamak, pero maging mayabang lang kayo, ha? Tandaan nyo, guys, no, sa lahat na nakikinig sa atin. Huwag kayong manghahamak ng kapwa, ha? Huwag kayong maghahamak. Pero magyabang ka na may pera ka. Na may pera ka, meron kang bahay sa Pilipinas, may area-area ka dito sa abroad. Basta ganun lang po ang gawin nyo. Huwag kayong manghamak, pero pwede magyabang, okay? Tama ba yun? Di ba, no? Oh, basta huwag kayong manghamak, pero magyabang pwede, okay? Ang bira. Ito tayo sa social media. Oh. Oh, Oh. lalaitin mong matanda. Oh. Bakit hindi ka matanda? Ah. Na gumagamit ka lang naman ng filter? Ay, buti ka. Ah, grabe, oh. Oy, Ma'am MP, oh. Gumagamit ka lang ng filter, oh. Ah, laban na ng filter to, ah. MP. Oh, Mandarin Pablo.
Nakakaya pala ikaw eh. Gumagamit ka lang daw ng filter. Oh, doon ako sa walang filter. Di ba no? Oh, may nakapagsabi. Mm. Hmm. Mm. Nung naghatid sa kanila noon sa airport, Oh. hindi naman daw kagandahan, matanda na, kulubot na ang mukha at mapandak, maliit Grabe. na tao. Putang ina. Nanlait na siya oh. Hello, Mami mo, Susan Vergara. Nanlait na siya oh. Grabe naman kayo. Kung makapandak kayo, ano, pandak daw. Hindi maganda. Grabe, makapanlait eh. Ano din? Sa atin sa Pilipinas, no? Mm. Nung nakaraang, Mm. di ba? Ang bira. Kaya wag tayo masyadong mapintasira, wag tayo manghahamak sa tao dahil hindi natin kilala Mm. ang pagkatao nila. Oh, tingnan mo guys, kakasabi niya lang to, tandaan nyo wag daw maging pintasera, wag daw manghamak. Tapos babanat siya kay MP, tingnan nyo tingnan mo Pambira to mga taon to. Magpapayo sa mga viewers, wag manghamak, wag maging pintasera, sabay. Tingnan mo gagawin niya. Kaya wag tayo masyadong mapintasira, wag tayo manghahamak sa tao dahil hindi natin kilala ang pagkatao nila. Dito tayo sa social media. Oo. Tingnan mo Tapos itong information niya galing sa ibang tao lang, chismis lang. May nagsabi lang. Ano sabi niya? Lalaitin mong matanda. Bakit hindi ka matanda? Na gumagamit ka lang naman ng filter? May nakapagsabi. Nung naghatid sa kanila noon sa airport, hindi naman daw kagandahan, matanda na, kulubot na May nakapagsabi lang, sabi niya may nakapagsabi pero sinabi niya. ang mukha at mapandak, maliit na tao. May nagsabi sa atin yan. Nako. Mm. 'Di ba may nagsabi sa kanya pero sinabi niya sa tao, di nanghama ka rin. Napaka-impokrito mo naman, Lola. Ay, Malu de los Santos, 'di ba sabi mo wag manlait? Tapos yung information mo galing sa ibang tao, nanlait ka nga. Napaka-impokrito mo naman, ano? Ano ba yung Mama de los Santos? Mali yan. Nagbabait-baitang ka. Nagsasabi kang mayaman ka sa pero ganyan ugali mo. Ako kasi nanlalait din naman ako, lalo pag masama ugali. No? Pero hindi ko pero ibig sabihin na ako, pero hindi ako nagpapakatotoo lang ako. No? Tulad mo ikaw, ang pangit lang kasi sabi mo wag manlait. Di ba, wag manlait. Tapos ikaw nalalait ka pala. Napaka-impokrito mo. Grabe ka. Ay, Ma'am Susan Vergara, good morning. Ay, grabe, nagpalipad si Ma'am. Salamat, Ma'am. Mong matanda. Bakit hindi ka matanda? Pikunin ka Na lang. gumagamit ka lang naman ng filter? May nakapagsabi. May chismis. Nung naghatid sa kanila noon sa airport, hindi Ma'am, naman daw salamat. kagandahan, matanda na, kulubot na ang mukha at mapandak, maliit na tao. May nagsabi sa atin. Alam mo ako hindi man ako matangkad Porke ba maliit, pangit na? Alam mo, natatawa ako sa inyo Totoo lang, natatawa ako sa inyo. Kailan pa naging pangit ang maliit? Marami mga Pilipino malilit na mga magagaling na tao. Parang pagdating sa kanila, pag maliit, pangit, no? Di mo ba alam ang maliit, Yami? Grabe ito Kung mapagsalita, maliit daw, pandak. Bakit? Yun nga, nagka-apam yun Pambira ka. Grabe ito Yan. Pero makapag-asa, akala mo kung sino ng anak ng president, ng prinsesa. Hindi niya nakikita yung butas ng palakol, butas ng karayom, nakikita niya. Manamlaming muna bago maminta sa sarili kung walang kapintasan. Di ba po? Nakakahiya kasi po, mga kapatid, yung tayo po ay namiminta sa kapwa natin. Dahil tayo po, lahat tayo may kapintasan, mga kapatid. Di ba? Kaya alam niyo po sa mga kagaya mo sa Ima Castillo, huwag mong pansinin yan. Tawanan mo. Dahil lahat naman tayo tatanda. Kaya lang, pag naging matanda tayo, hindi naman tayo matandang isip bata. No? More than nauunawaan natin ang bawat isa. Nakikita natin ang mga mali. Hindi tayo yung
konsentidor na mali ka na nga. Parang, tawag doon, ipipilit mo na tama. Oh, parang ginawa mo kay Kapeso. Oh, 'di ba si Kapeso? Binanatan na binanatan yung ano mo, yung inaanak mo na si Kalinga Prab. 'Di ba ininang ka ni Rab? Pero mas pinili mo si Kapeso. Oh, bakit? Kasi hindi ka lang naipagtanggol kay Dr. Love. Nagtampo ka na. Eh ngayon, ikaw, tignan mo, 'di ba si Kapeso kahit mali kinakampihan mo? 'Di ba? Si Kapeso, tignan mo, pati mo mapagsabihan si Kapeso. 'Di ba? Ako alam niyo po mga kapatid, pag ako may mali at may nagsabi ka, Ninang, mali yan. Oh. Ate Malu, mali yan. Ganun ba, be? Salamat. Ganun ang respond ko, na mali ako. Pinasasalamatan ko dahil alam ko, concern sila sa akin. Di ba? Oh, pero nanlait ka. Oh, grabe ka. Biruin mo yung nagsabi sa'yo na pangit si Marilyn Pablo. Naniwala ka kaagad. Sinabihan mo siyang sinabi mo yung niya, pag pangit, 'di ba? Tapos pandak. Pambira ka. Chismosa. Pero yung alam na nga ng pintasira ka, number one, na may kapintasan ka, lalo mong pipintasan ang isang tao. Bakit sino ka ba? Miss Universe? Di ba? Pari-parehas. Bakit? Dapat, bago ang mamintas, dapat Miss Universe ka. Pambira talaga. Tayo anak ng Diyos. Kaya wala tayo dapat pintasan dahil tayo po ay anak ng Diyos. Di ba? At pari-parehas tayo lalamunin ng uod. Kahit anong kaganda mo. Tama naman, Tama naman si Ma'am Baludong. Mabubulok at kakainin ka ng uod. Tama naman. Ang mahalaga, mabuti ang kalooban mo. Hindi nga, totoo. Talaga, dapat mabuti ang kalooban mo. Tapos, alam mo yon, siguro ang tama palang masasabi mo mabuting tao ang isang tao. Dapat mayabang ka, no? Tapos, sabihin mo, huwag ka mamimintas, pero ikaw number one na mimintas at naniniwala agad sa chismis. Diba, dapat ganun ang tao. Yun ang magiging mabuting tao. Unang-una, dapat mayabang ka. Isabi mo lahat ng yaman mo. Lahat ng naitulong mo, isumbat mo na. Sabihin mo, ibanggit mo na. Tapos mamintas ka. Tapos maniwala ka sa Marites, diba, no? Yun ang pagiging mabuting tao. Diba, Mamalo de los Santos? Ang bira to si Mamalo, no? May maiiwang ka sa tao. Na mabuti kang tao. Ay, nako. Hindi yung may maiiwang ka, tatatak sa iyo na isa kang taong pintasera, mapaglait, nagpipiling bilyonaryo, na para-parehas lang tayo. Di ba? Parang parang kinikilabutan ako, madam. Ang feeling ko, ang sama-sama ko, ang bait-bait mo. Totoo lang, feeling ko, ang sama-sama ko ngayon. Siya ang mabait. Ako po, di ko sinasabing anak ako ng mayaman. Anak ako ng mandaragat. Mahirap. Kung sa mahirap. Oy, Mami, salamat Mami Susan Vergara sa $10. Salamat sa pakulay, Mami. Pero ako, proud ako sa sarili ko. Dahil kahit papaano, nabigyan ko ng magandang buhay, na ipalibing ko ng maayos, napapagamot ko ang pamilya ko, nakatulong sa pamilya ko. Yun po, I'm proud bilang isang anak ng mandaragat. Hay nako. Alam mo kasi, Mami, syempre magulang mo yun. Sino ba namang tanga? Tatay mo, pababayaan mo. Syempre tungkulin mo yun. Lahat na naman ng tao ginagawa yan, Mami. Ano ka ba? Nabigyan kong maayos ng libing. Kaya may nag-comment. Sabi ni Ma'am Hannibal, style ni Aling Malu. Ano yan? Kunwari, wag magsalita ng mabuti sa last part. Masama sa bandang huli ng salita niya, manlalait din siya. Ipokrita ka po. Bira. No? Lang po kayo para malaman nyo. Narating niya na ang restaurante
na ang anak ko. May No? Kasi isa rin po kaming natulungan. Kaya po kami, yung tulong sa amin, blessed na po yun. Di ba? Oo naman, Ma'am Lisa. Mahirap pala maging mayaman, Summers. Dapat pala first category, dapat mayabang. Dapat mayabang ka. Yun ang maganda doon. Huwag ka manlait pero nalalait ka. Ganun po yun. Dapat, hindi ka lang mayaman, dapat mayabang ka. Kagaya niyan. Kaya wag nyo nang intindihin yan, mga kapatid, na Mga kapatid. papasok lang dyan para mang-insert. Ayaan nyo na. Mga kapatid. Alam nyo ba yung, maganda kaya pala si Marilyn Pablo, medyo maliit lang nahawa na si Malisak ugali kapeste. Nakasad naman. Actually, alam nyo guys, alam mo itong mga to sila kapeste, piling mga pogi. Alam mo minsan kung sinong pangit, sila yung mapanlait ano. Tsaka parang ang pinapalabas nila pag maliit ka, pangit ka, hindi totoo yun. Alam mo ba may sex bomb dancer, maliliit yun. Akala mo lang mukhang matatangkad sa si Carla, maliit si Carla eh. Si Carla popular, maliit lang si Carla. Alos kasi laki ko lang si Carla, maliit lang si Carla. Sino ba mga sila ba mga yung mga sex bomb dancer, maliliit lang yun. Marami mga tao maliliit, o si Rizal, maliliit. Nilalait niya pagiging maliit, dyan tayo, lahing Pilipino tayo. Ang Pilipino, maliliit talaga yan. Tumangkad lang tayo din, nahaluan tayo ng ibang lahi. No? Kung maapanla ito ng maliit, kala mo naman Hayaan nyo na po yan dahil iyan ay isang YouTuber din yan po na nagpapapansin. Hayaan nyo na po. Ayan. Hindi tayo walang walang kwenta yan, walang bilang sa channel natin. Walang bilang, kinontent mo. Ang bira to mga to. Walang bilang pero kino-content mo si MP. Mambira to mga to. Ay nako. Manzano, tunay ang salita. Pagreaksyon ng usapan, siya'y nauna. Sa vlog, niya'y damang-dama. Ang puso't malasakit, pinawawala. Manzano,